Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po muli sa Morning Devo ng Homey Christ Church. We are on day 39 ng ating Decide to Thrive Morning Devo. Welcome po muli sa bawat isa. Po, Ate Lily. Amen. Good morning po. Good morning po sa mga nanonood sa online. May live po tayo every day. Po nito para yung share natin sa ating mga kaibigan. Welcome po muli, Mimi G. Good afternoon po sa America. Sis Mary Grace. Good morning po. Ayan, salamat. Naka-join muli si Sis Mary Grace after all ng kanyang pagka-busy at ang nagsusumikap. Kahit busy, sumisingit pa rin. Salamat, Sis Mary Grace. Salamat sa pag-iingat sa iyo ng Panginoon, sa inyo ng Panginoon sa pagbiyahe. Lipat-lipat i-restore ang iyong kalakasan ng pamilya mo. Salamat. Kalipat na kayo. Thanks God. Protection at sa akin na si Mimi G. Sa lugar niyo po. Ang protection ng Panginoon. Ang siyang manguna sa inyo. Ano po. Salamat. Good morning, good afternoon, at good evening. Good morning, Sis Jeanette sa mga taga-Japan, Pinas, Sis Ana, Brother Faz, Sis Nali, Sis Cathy, Sis Janet, Watanabe, Sis Nancy, Sis Janice, ang ating exhorter today. Excited na po kami. At first time din po niya. Kaya salamat sa Diyos sa mga may courage to share the Word of God. Kahit first time, baga dinidinay ang sarili. No po, nag-i-invest ng time para sa bawat isa sa atin. At salamat sa presensya ng bawat isa. Sis Ben, good morning po. Ayun po. Sino pong nais na mag-lead ng prayer ngayon? Pwede po mag-prayer. Amen! Amen. Pwede po manalangin po tayo. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat sa bansang Japan. And ang Ama ng lahat, ang buhay na Panginoon, maraming salamat o Lord sa panibagong buhay, pag-asa na ibinigay niyo po sa mga kapatiran, Panginoon, sa araw na ito. At sa amin naman po na mga nasa western area, Panginoon. Father God, maraming salamat sa buong araw na ibinigay niyo po sa amin, sa mga pagpapala na natanggap namin sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga po kayo hindi natutulog, O Lord. At ibinibigay niyo po lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Father God, maraming salamat sa buhay ng leader ng mga itinalaga ninyo dito sa inyong ministry na si Sweetie Jeanette and si Sweet Lily, Panginoon, ang mga kapatid na ito, Lord, si Sister Anna, O Lord, i-bless nyo rin po sila, Panginoon, ang Dulos family, buong Dulos family, O Lord. Amen. At maraming salamat sa buhay nila dahil madaling araw pa lang sa Japan sila ay talaga naman po nga walang sawang inuuna ang gawain, Panginoon, para magsilbi sa inyo at sa amin, O Lord, ma-share ang good news sa mga kapatiran, Panginoon, at sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa lamang ng kanilang live, O Lord. Maraming salamat sa ministry na ito, Panginoon. Tunay nga po, pinagtitibay ninyo ang bawat isa, Panginoon. Ang mga salita ninyo, O Lord, ay siyang palaging namumutawi, Panginoon, ang Holy Spirit, O Lord, sa bawat mga magsasalita sa araw na ito. At hindi lang po sa araw na ito, sa mga nakalipas pa ay sa mga darating pa panahon, Panginoon. Father God, i-guide niyo po sila, ang mga makikinig, O Lord. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon, at tulungan kami na ito ay maisabuhay, ma-practice namin, O Lord, sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Salamat muli, O Lord, at I pray all of this, O Lord. Ingatan niyo po ang aking asawa na si Jason. Sasamantalahin ko na po ito. Siya po'y babalik from Maryland ngayong gabi, Panginoon, habang malakas ang wind sa amin, Panginoon, pero wala nang lalakas pa sa inyong kapangyarihan. Yes, O Everything is Lord. under your control, Jesus' Panginoon. name. I believe you, I trust you, Panginoon, In Jesus' name. forever, Panginoon. Ikaw ang mangingilos, Panginoon. Keep them safe, Panginoon. Lahat ng taong mga magtatrabaho, magtatravel, pauwi sa kanilang mga pamilya, at papasok pa lamang, Panginoon. I-bless niyo po sila, pag-iingatan niyo po sila, O Lord. I pray all of this in the name of your sweet, sweet Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen and amen and amen. Amen. Thank you so much, Sweet Mary. Claim na po natin ang pag-iingat ng Panginoon sa iyong hubby.
Amen. Praise God. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon, sa pagtugon niya sa panalangin ni Sis Mary Grace. Ayan po. Salamat. Muli. Ayan po, Sis Janice. Handa ka na po ba? First time niya. Salamat din po, Sis Nancy, kahapon. Na-overcome niya yung fear. Kaya salamat po. Sis Janice. Hello po, good morning po. Malinaw po ba? Malinaw po. Salamat po. Ang topic po natin ngayon, ang mensahe po natin ay about sa generosity decision, generous habits po. Amen. Bigyan ko lang po yung meaning, yung pagkakaunawa ko po sa generosity o generous. Yun po yung pagbibigay, ang bukas palad, lubos, umaapaw buhos, ganun po. Habit is something na ginagawa naman po natin ng madalas. We used to do it often in a regular and repeated way. Ano po. Magpe-pray lang po ako ha. Amen. Dear Heavenly Father, thank you Father God sa umaga po ito. Salamat po sa pagpili upang mag-share po ng iyong salita. Hindi po ito nagkataon lamang, Panginoon. This is your will, Lord God. Thank you, Father God, for choosing me to deliver your good news. Please guide me, Lord. Lead me and give me wisdom while delivering your message, Lord. Kayo po ang manguna, Panginoon. Please take away all the distractions, Lord. And dalisin niyo po ang kaba sa akin po sa Panginoon, as this is true to me, Lord God. Thank you, Lord. All this I pray in Jesus' name. Amen. Ayun po. Good morning po. Good morning. Dito po sa scriptures po natin na Proverbs 11, verse 25. Basahin ko lang po. The generous will prosper, those who refresh others, and will themselves be refreshed. Amen. Sa Tagalog naman po, Kawikaan 11, verse 25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan namin po. Napakalinaw po ng mensahe, tinuturo po sa atin ang verse na to na and very powerful and significant, explaining how important or gaano ka-importante ang pagiging generous. Sinasabi po na ang pagiging mapagbigay daw po at matulungin sa kapwa ay hindi lamang isang moral obligation, kundi upang magkaroon ng pagpapala at biyaya sa ating buhay. Amen. Pero paano po ba tayo magsisimula? Minsan po, nahihirapan po tayo magbigay. May mga humahadlang, balakid, or struggles kung bakit po tayo nagdadalawang isip magbigay ng tulong. Pwedeng dahil kulang po tayo sa funds, walang time, nag-aalala po tayo na mawalan, or minsan naman po, nagda-doubt tayo sa pagbibigyan natin ng tulong. Ang pagiging generous daw po is a habit that grows stronger the more we practice it. Kaya po nang nabanggit ko kanina, habit is one thing we usually do often. And like any other habit, it requires intentionality and consistency. Intentionality, yun po yung layunin na we need to be intentional about cultivating or improving generosity. Ginagawa po natin ito na may pag-iisip, pag-unawa at pagmamahal. As we improve this habit, we begin to notice opportunities to bless others. Yung heart po natin, nagiging more sensitive na sa pangangailangan when those who struggling around us. Yung focus po natin, nag-iiba na. Kung dati from our own desire and needs to desire of needs of others. Nakikita na po natin yung opportunity to bless yung kapwa natin o yung mga kapatid natin na we usually overlook or hindi po natin napapansin na we start to live open hands, willing to share kung ano po yung meron tayo and trusting that God will provide for our needs. Amen. Philippians 4 verse 19 says, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. Kaya
po, let's be intentional to give and share. Huwag po tayong magdalawang isip pagbigay sa mga kapatid natin. Kung ang biyaya naman po ng Panginoon na binibigay sa atin ay nag-uumapaw, siksik at liglig, po ba? Yan po yung mensahe ng Philippians 4 verse 19. Kaya huwag po tayong matakot kasi hindi po tayo mawawalan. Kahit ibigay po natin ang lahat ng meron pa po tayo because God's supply never runs out. Amen po. Amen. Nakaka-inspire din po yung isang verse sa Acts, no? Sa siguro Acts 7, Acts 2 yata. Yung mga believers po na nagbenta ng mga ari-arian nila para ibahagi sa mga nangangailangan din po ba. So, sana maging ganun po sila ka-genuine, ganun po. Excuse ka, mapagbigay ano po. Kaya tayo po, let's share din po. Let's be intentional in sharing. Let us be a blessing to others. Huwag po natin ipagdamo sa sarili natin na makatulong sa mga kapatid po natin. And huwag po natin ipagdamot ang biyaya ng Panginoon. Amen. Also, generosity is a form of worship. When we give willingly, kindly, with good intention, tayo po ay sumasamba sa Panginoon and acknowledging that everything that comes from Him. Excuse po. Alam niyo po, as we give, whether in our time, resources, or talent, let's understand that generosity isn't about how much we have, but how willing we have to offer. Ang pagbibigay po ay hindi naman po tungkol sa kung gaano kalaki ang ating ibibigay. It's about our willingness, yung willingness to share what we have been given from the Lord. It's about our heart and our mind. It is about a good steward. Kasi tayo po, tinawag po tayo para maging mabuting tagapangalaga ng mga natanggap po natin galing sa Panginoon. Hindi po natin pag-aari yun. Yung oras, yung yaman, yung talento, pahiram lamang po sa atin yun. Everything we have here on earth is from our Almighty God. Kaya share po natin. Let's give and share po mga kapatid. Amen po. Yun po. Aside po from being intentional, we also have to be consistent in being genuine. Karamihan po kasi sa atin, kadalasan po kapag nagbigay na, sinasabihan pa na, tama na yan ha, hanggang siya na lang bibigay ko. May mga ganun po ugali, di ba? Nakakalungkot po. Huwag po tayo maglagay ng, or magbigay ng boundaries or limitations sa pagtulong. Dapat consistent po tayo. Kwento ko lang. Nung bata po ako, during elementary po, meron po kami, sa Catholic po, nag-serve po kasi ako, bata pa lang po, Catholic Church dati. Bata pa lamang po ako. Meron po akong natatandaan na nag-guiding po sa amin. Pangalan niya po si Sister Maria. Tanda na po siya noon. So, senior na po siya ng elementary po ako. Sabi niya po, lagi niya po sinasabi sa amin na kapag may nakita kayong namamalimos sa paligid niyo or huwag kayong magdalawang isip bigyan kasi si God yun. So ako naman bilang bata, syempre, pumasok po agad sa isip ko yun. Hindi ko na po nakalimutan yun. Every time na may manghihingi or nakakakita ako ng namamalimos paligid ko, pinibigyan ko po talaga agad yun. Tawag ko, ngayon po na malaki na ako or matanda na tayo. Sinasabi naman ng iba na, huwag mong bigyan yan kasi tawag ko, parte ng sindikato, may mga gano'n na po silang kwento, O yung mga napapanood po natin sa TV, sabihin na po natin na totoo yun. Pero yung small amount na naibigay mo doon sa sinasabi mong parte ng sindikato. Kasi diba, alam naman natin, mga sindikato man yan, nananakit. So yung mga ginamit ng sindikato na mamalimos na yan, yung small amount na binigay mo, yung araw lang yun na huwag silang masaktan, na ilayo mo po sila dun sa
sa pananakit po sa kanila. No? Kasi yung mga nananakit naman po yan, si Lord naman na po yung ano sa kanila, yung gagawa ng parusa, may kaparusahan po no? Pero yung thought na yung taong binigyan mo is hindi napahamak ng araw. And moving on, balik po tayo kay Sister Maria. Kwento ko lang po yun. Yung sinabi niya po sa amin na kapag ka nagbigay ka, parang si Lord na rin yung binigyan mo. Si God yung binibigyan mo. Tumatak po sa puso mo yun. Na na-realize ko po na yung intention, yung bata pa lamang po ako, nagagawa ko na po pala na magbigay po sa mga namamalimos. Nandun na po yung intention. Since nandun na po yung intention, naging consistent na po yung pagbibigay ko hanggang ngayon. Every time na nakakita po ako ng gano'n, ano. So, na-realize ko na bata pa lang pala ako, nandun na yung intention and consistency hanggang naging habit po, yun po, moving on po. Alam niyo po, ang madalas po natin na pagbibigay, nagdudulot din po yan ng saya sa puso. Naramdaman niyo na po kayo kapag nagbigay po kayo, ang saya-saya rin ang puso ninyo. Hindi po ba? Alam niyo po, yung ganun po, ganun din po sa Panginoon. Napapasaya po natin siya kapag nagbibigay po tayo, no? Sabi nga po sa Matthew 25 verse 40, the King replied, "Truly I tell you, whatever you did for me at the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Amen. Lahat po ng ginagawa natin kabutihan, yung ginagawa natin sa Panginoon, maging consistent po tayo sa pagbibigay because it also strengthens our relationship and deepens our connection with others. Connect po yan eh. When there is love, there will be peace. Tama po. When there is peace, there will be a good relationship na nag-start lang po because of the habit of giving consistently. Na-inspire din po natin yung mga kapatid natin to do the same kindness. We create great impact and still in their hearts a culture of care and compassion. Pwede po tayo, let's start small. Pwede naman po yun. Begin with small act of generosity. And let's listen to the Holy Spirit who may nudge us na magbigay or kung anong pwede natin ibahagi sa ating mga kapatid. Ano? Let's pray to God upang hindi po tayo magkamaliin. Pag naging habit na po kasi natin ang magbigay, whether maliit man o malaki, it reflects the love and goodness of God. It is a reminder of His endless love and provision na binabago po hindi lamang ang ating buhay, kundi pati na rin po ang buhay ng mga taong ating tinutulungan at natutulungan. Tama po? As we practice generosity, we have to become living example of God's grace, helping to bring transformation around. Mga kapatid ko po, listen to this po. Our God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity, is the ultimate example of generosity with intentionality and consistency. Our God the Father, binigyan niya po tayo ng gifts of salvation through His Son, Jesus Christ. Amen. Binigay niya po ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay mailigtas. Tama po. Amen po. And the God, Amen. the Son, the God, Jesus Christ, He gave His life. He died on the cross for us to save us from our sins, to live an eternal life. His way of salvation. Amen. And the Holy Spirit who guide us, comfort us, give us wisdom, empower us to be a good Christian. The Holy Spirit give us conviction, direction, sanctify us, and many more. And God loves us. Buti po ng ating Panginoon. Saglit lang po ha. Hindi ko po siya kaagad ma-mute. Nalaglag po ako. Pasensya po.
Sino po kaya ang pwede mag-mute sa akin? Pasensya na po. Hindi ko pa siya mapindot. Sino pong pwede mag-mute sa akin? Para huwag tayo mag-echo. Yun, salamat po. Ayan. Moving on po. Isa po sa... Okay na po ba? Ako. Isa po sa favorite verse ko yung John 3:16. For God so loved the world, He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Amen. So God loves us po. How loving He is. How generous is our God. Amen. Suklian po natin ang pagmamahal niya. Let's be a good steward. Let's practice generosity. Let's put our heart and mind into it po. Let's be intentional and consistent in living. Kailan po? Ngayon na po. Let's start po now. Now is the right time. Huwag na po natin i-delay. Pisahan na po natin sa maliit na bagay, sa gawa. Hanggang masanay na po tayo until it become a habit. Amen. Salamat po. To God all be the glory and praises. Salamat po. Magandang umaga po. Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Ang mga first time natin ngayon, mga hindi halatang first timer. Grabe, no, nakakatawa. Ay, nako, nalaglag na naman ako, mga kapatid. Dito pa naman. Sa ano kasi ako, sa computer ako nagla-live. Naririnig lang nila tayo. Nalaglag na naman ako. Mag-i-echo na naman tayo pag nag-join ako. Bear with me, mga kapatid. Saglit lang po, Magre-redial ako. Paki-mute po ako ulit si Jelship pag nag-join na. Pa na. Test this. Nakamute. Ako. Wala nang i-mute. Bakit ganun Okay, dito okay. sa akin nakamute? Pero ayan, good morning po sa mga bagong fans. Ayan, okay na. Ay, salamat. Hindi masyadong matagal. Ayan po. Hallelujah, purihin ng Diyos. Thanksgiving. Generosity. Generosity po. Anong topic natin ngayon? We are already in day 39. We only have 3 more days left. 40, 41, 42. 42 days lang po tayo ng na ating morning devo and sa Decide to Thrive. And maraming salamat po sa bawat isa na talagang matyaga na nagpagamit sa Panginoon willingly. Amen. Maraming pong salamat. And I praise God dahil talaga pong makikita natin na tunay na ang pagkilos ng Panginoon ay nasa buhay natin, mga kapatid. Tunay na sila ay ginagamit ng Diyos para sa atin po. Tunay na nangungusap ang Panginoon. Nararamdaman natin tagos sa puso. Hindi kailangan ng mabulaklak na salita. Straight from the heart. Nakakatuwa po At ang goal po talaga natin dito is to help others and to please God. Wala na pong iba. As simple as that. Amen? Napakaganda po ng mga iniwan sa atin nating kapatid na si Sis Janice. Thank you so much. Praise God sa buhay mo. Ayan po. Sabi niya po sa atin, huwag kang matakot magbigay kahit ibigay mo ang lahat. Kasi, ang God resource will never run out. Oo nga naman. It never runs out. Kasi po, abundant, umaapaw, siksik, liglig, umaapaw. Kaya nga po niya nasasabi yun sa atin kasi kaya niyang gawin. So, experience it.
itry po natin. At nang magkaroon tayo ng testimony talaga, katulad ng natanim sa puso ni Sis Janice nung bata pa siya, pag may opportunity, give. Di po ba? Because it's a way of worshiping God. Di po ba? Sabi nga sa Philippians 4:19, tatandaan po natin, I love Philippians 4:19, out of His richness, talaga pong galing sa kayamanang hindi nauubos. Mga kapatid, it will never run out. Hindi mauubos. It won't run out talaga. Kaya magtiwala po tayo, anumang bagay na itutulong natin o gusto nating tulungan, don't hesitate. Help. Be generous. Be kind. Express the kindness and generosity sa ating mga kapatiran, sa mga taong nangangailangan. Ipakita po natin yan. At talagang ang Diyos talaga po ang magpupuno niyan sa atin. Kahit nga lang po nag-offer ka lang hindi man tinanggap. Ano po, ang Diyos pa rin na mag-honor niyan. Because for God, what matters is our heart. Ano po? Sabi dito, sinabi din sa atin ni, it's not how much we give, but it's how willing we are going to give. Di po ba? Hindi napipilitan, buong puso kang tumutulong, buong puso kang nagbibigay. Yung tipong kapag may nakita ka, nalaman ka, the first instinct mo is to give. Saka mo lang malalaman, ay wala pala ako. Di ba? Pero yung first instinct mo talaga is to give, is to share. Di po ba? Kapag may nakita ka, wow, ang ganda ng verse na to, isi-share ko. Di ba? Share mo kaagad, post mo kaagad sa Facebook, kaya share mo kaagad sa grupo ng mga na inaatenan mo. Kasi ganun kaganda yung impact sa'yo. And sigurado, ganun din magiging impact nito sa ibang tao. Magkakaroon ito ng magre-rema din ito sa iba. Di po ba? So that's how willing we are, not how much. Di po ba? Oo nga, nandun ka. Buong oras nandun ka. Pero nasa ng puso mo? Nasa bahay? Nasa anak mo? Nasa asawa mo? Hindi natin maibigay yung 100% na presensya natin. Di po ba? It's not how much, it's how willing are we going to give. Kahit na po, while you're doing pack lunch, sa umaga, busy-busy ka, but God knows the willingness of your heart. Alam niya na talagang andun yung desire mo na makapakinig, na maunahin si God. Kaya lang, ang daming house chores, ang dami mong dapat gawin, di po ba? So, ayun, makikinig ka sa Kanya. Salamat po sa mga kapatiran na willing magpagamit, na kahit na meron kayong mga dapat unahin, inuuna natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Yung tipong paggising mo sa umaga, God, salamat. Nauna na agad yung pasasalamat mo. Nauna na kaagad yung pag-alala mo sa Panginoon. It's a habit already. Hindi ka na kailangan pang pagsabihan. Hindi ka na kailangang i-encourage. It turns to be your habit. Kapag palagi mo na po kasing ginagawa, nagiging habit mo na. Hindi na kailangan pang pakiusapan. Tulungan mo naman si ganito, ganyan, ganon. Diba? Uy, paki naman. Di po ba? Alam mo na. It's your habit already. Pag sinabing habit, part na yan ng katawan mo. Kumbaga sa pagising sa umaga, meron ka ng body clock. Hindi ka na kailangan gisingin pa ng alarm clock mo. Nauuna ka pa nga sa alarm clock. So may body clock ka na. It turns out to be your habit already. Di po ba? Naging habit mo na yon. Kaya, salamat sa Panginoon. Ano po? Pero, meron ka pong invested effort. Kasi kailangan po talaga daw dito, mag-umpisa ka sa maliit. Di po ba? Mag-umpisa ka lang. Whatever you do, do it for God. Sabi po sa Matthew 25:40. Di po ba? Lahat ng ginagawa mo yan sa Panginoon. Because generosity is a form of worship. Napaka gaganda po ng mga binitawan niya. Simple but
meaningful. It really instruct our heart. Nagre-rema po talaga sa atin na hindi mo makakalimutan. Di po ba? Start from the small thing. Small one. Small steps. At tunay nga po, ang Diyos ang kikilos sa buhay ng bawat isa. Nakakatawa po kapag habit mo na, pag may nakita ka, at once, wala ka na pong doubt, wala ka ng dalawang isip. Pag may narinig ka na kwento, na pangangailangan, may nakita kang need, at once, andun agad, you will offer, you will share. Agad na po yung pagkilos, parang automatic na, matic na, sabi nila, matic na. Di po ba? Because it becomes your habit. It became your habit already. Ano po? Tapos ikaw din mismo sa sarili mo mapapansin mo yun. Wow, mapagbigay pala ako. Minsan hindi natin alam na generosity ang tawag dun. Kasi naging normal na sa'yo eh. Normal sa'yo ang tumulong. Normal na po ang parang hindi mo na kailangan talaga pang i-mention. Kahit po sa prayer. Habit of prayer. Normal na sa'yo. Kapag may nagtanong, automatic. Pray agad kay God. Kapag may sitwasyon, may nakita ka, pray agad kay God. We should exercise those habits. Good habits, mga kapatid. Kailangan po natin ng consistency. Yan po ang number 1 na pinakita sa atin ng Panginoon by giving Jesus to us. And until now, hindi po natatapos. Sabi po sa Revelation, di ba? Nandun si Jesucristo nakaupo sa kanan ng Ama. Anong ginagawa niya? Interceding for us. Amen. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang trabaho ni God sa atin. Hanggang hindi daw tayo nakakarating pa saan? Sa langit. Let's be intentional, katulad ng ginawa ni God na ibinigay niya sa Jesus sa atin. And it's consistent. Amen po. Talaga pong consistent siya. Hallelujah. Kailangan po natin magkaroon ng habit of gratitude. Not just habit of prayer, habit of gratitude. Kailangan po natin ng habit of gratitude. Bakit? Kapag ikaw po ay nagpapasalamat sa lahat ng meron ka, magbabalik ka. Magpapasalamat ka in action. Di po ba? And it calls us to sacrifice. Sabi po sa Leviticus chapter 7 verse 11, "And this is the law of the sacrifice of peace offerings that one may offer to the Lord. If he offers it for a thanksgiving, then he shall offer with the thanksgiving sacrifice unleavened loaves mixed with oil," and so on and so forth. So, ibig sabihin pala, kahit po sila noon, kapag nagsasakripisyo sila, it has to be offered with thanksgiving, for a thanksgiving. Hindi ka lang basta mag-offer ka lang sa nais mo. Kailangan po talaga required ang pusong mapagpasalamat. Amen po. Kailangan natin gawin yan, mga kapatid, with a heart of gratitude, na may pagpapasalamat. Alam niyo po, di ba, ang kasabihan, utang na loob. Di po ba? Sasabihin natin na, hindi, utang ko sa'yo ang buhay ko hanggang sa ako ay nabubuhay. Di ba, nagkakapagsalita tayo ng ganyan? Talagang tumatanaw ng utang na loob na kahit ano gagawin. Tayo kaya, ganun kaya katindi yung gratitude natin sa Panginoon nung Kanya'y tayo'y iniligtas, nung Kanya tayo ay binigyan ng karapatan na tawaging anak, nang tayo po ay binigyan ng karapatan na makarating sa langit. Ano po? Having eternal life, spending our eternal life with Him. Nagkakaroon pa po ba tayo ng gratitude na nare-realize pa po ba, nararamdaman pa rin po ba natin yung joy na, wow, I'm saved? Nabavalue pa rin po ba natin yan? O normal na sa atin? I'm a Christian. Pag tinanong ka, ay, Christian po ako.
Andun pa po ba yung value ng salitang Christianity? I am chosen. I am loved. He sacrificed His Son for me. Andun pa po ba yung gratitude nun? Malapit na naman po ang mahal na araw. Halos lahat aalalahanin na naman ang sacrifice na ginawa ni Jesus. Although, nagpapasalamat pa rin tayo. Ano po, dahil merong mahal na araw na kahit papano sa isang taon na nakalimutan ang Panginoon, at least kahit man lang sa linggong ito, no, naaalala at nabibigyan ng halaga ang sakripisyo ni Jesucristo at ang sakripisyo ng mahal na Diyos sa atin, ano po, nang ibinigay niya ang kanya nag-iisang anak para sa kaligtasan natin ng mga taong hindi naman karapat-dapat. Hindi po ba? Paminsan po, kinakapa ko ang puso ko. God, thankful pa ba ako sa pagiging Christian ko? O I'm proud already? Or feeling righteous na ako? Wala na yung I owe my life to you. Diba? Wala na yata, na po. Dahil kung hindi po, nandun din tayo. Intentionally, nagpapahayag ng salita ng Diyos at nandun yung consistency natin. Hindi yung nagpa-fluctuate. Pag may blessing, wow, fired up. Kapag merong expectation, wow, fired up. Kapag meron tayong mga nagawang mabuti, fired up. Pag may mga papuri, praises, wow, fired up. Pero kapag nandun ka sa moment na down ka, may problema ka, may nanguusig sa'yo, kaliwat kanan ang persecution, kaliwat kanan ang criticism, walang nagtitiwala sa'yo, kumusta naman po ang ating mga puso? Are we still proud? Can we still thank you to God that you saved me? That I'm a Christian now? Andun pa rin po ba yung heart of gratitude natin? Hindi na po tayo makapagbigay nun. Di po ba? Hindi na tayo makapag-pray sa ibang tao. Hindi na tayo makatulong sa ibang tao. Bakit po? Andun na yung blame shifting natin. Bumabalik tayo sa unang kasalanan. Blame shifting. Pangalawa pala. After the fall, ito yung unang kasalanan. Di po ba? Blame shifting. Kasi si Eva Kasi ikaw po ikaw yung nagbigay sa akin ng babaeng yan. Hindi po ba? Kapag nawala po tayo nawala yung heart of gratitude sa puso natin, makikita na natin ang problema. Sinong ginamit ni Taning? Kung bakit nag-cause yung problem na yan? Wala na po. Ito na yung kabaligtaran. Kabaligtaran na ng generosity natin. Nagiging madamot na tayo. Mula ng, kung kailan mo binigyan, saka nagkaganyan, wag na. Di po ba? Kapag nakita mo yung dati mong kaibigan na nagsasuffer, of course, nagkasala siya, nag-fall, ano sasabihin mo? Ay nako, wag mo nang bigyan yan, baka ganito, ganyan din naman. Nawawalan ka na ng hope. Ganyan din ang gagawin niya, lulustayin din niya yan, ganyan din yung gagawin niya sa pera niya. Wag mo na, hayaan mo siyang tumayo sa sarili niyang paa. Di po ba? O kaya naman, hayaan mo ang Diyos ang magdisiplina sa kanya. Wala na yung care na dating ginagawa natin. Wala na yung generosity natin. Di po ba ang generosity hindi lamang financial? Sa time. Di po ba? Anything that we have, pwede tayo maging generous in any form. Sa oras. Hindi mo na mini-mail, hindi mo na sinesenda ng Word of God. Dati, nagsisend ka ng Word of God. Araw-araw, nung nalaman mong nagpunta na sa ibang church, wala na. hindi na ka be-friend. Di po ba? Hindi ganon. Ano po? Let's be happy. Let's keep on praying. Kasi nga, doon siya inilagay sa church na yun Di po ba? Kumbaga dati, nasa paso siya dito sa atin. Ginugrow siya ni God, di ba? Gino-cultivate siya, maliit pa Kailangan muna paso. Nung lumaki na, we cannot content them. So, hayaan nating ihayo. So, wala po tayo dapat bitterness. Kailangan lagi tayong nakasang-ayon sa plano ng Diyos. Hindi po ba? Romans 8:28, everything works for good.
let's trust God in the process. Lahat po ng ginagawa ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kagustuhan at inalaw ng Diyos yan. So, wag po tayong maging hadlang, wag tayong maging tinik in the, tinik in the neck. Ang ganda ng combination, ng sa bawat isa. Always surrender to God. Always surrender our feelings. Generosity, hindi lamang po pera, hindi lamang financial. Na actually, financial talaga ang last. Kaya mong magbigay ng time, but not the money. Di po ba? Or sometimes naman, talagang wala kang money, I can give you time in exchange. Nandyan ka, a shoulder to cry on. Di ba, nakikinig ka sa kanya, pinakikinggan mo siya, be there. Kahit sa phone, kahit sa message, di po ba, na nangyari po sa atin yan noong nakarang araw, na si Sis Cathy, she needs someone, and thanks God, Brother Paz responded. Di po ba? Na kaya niyang i-prioritize kasi nakita niya yung need. Di po ba? Let's be that someone, that person to one another. It doesn't matter kung taga saan church ka, kung nasa Pilipinas ka. Di po ba? Kapag meron tayong opportunity, when God knocks or gives us the opportunity, grab it, use it. Be generous. Be generous to listen. Be generous to be there. Be generous to give. So, kailangan po talaga, wag mawawala sa atin yung pagpapasalamat kay God. Gratitude po talaga, virtue, essential po yan, sa pagiging Kristiyano. Siguro, kapag punong-puno ka ng pasasalamat kay God dahil naligtas ka, your generosity has no boundaries, has no limit. Sabi nga po, walang limitasyon. Kasi nga po, ganun ka nagpapasalamat na kung hindi dahil kay God, wala tayo ngayon dito. Kaya lalo tayong nagiging close sa isa't isa. Sino pong mag-aakala na may friend na ako sa Amerika? Di po ba? Na nasa Pilipinas. Meron na akong taga Lagunang kaibigan. Meron ng taga Canada. Meron na po tayong taga Hong Kong. Di po ba? That's how we connect. Dahil kung hindi ka po, nagpapasalamat sa Panginoon, wala. Di po ba? Yun yung sinasabi ni Brother Paz na i-share sa atin na, ripple effects. Ripple effects of kindness, gratitude, generosity. Talaga pong hindi matitigil sa'yo, maibabahagi mo. Kaya kapag alam mo na may ganito, sali ka sis, doon ko nakikita ang mga tunay na tao, na tunay na sila ay mag-care sa'yo, makikinig sa'yo, hindi ka nila i-chismis. Pero ngayon, live po tayo, so hindi ka na kailangan i-chismis. Naririnig ka na po ng buong mundo. Amen? Hallelujah. Pero wag po tayo mag-alala dahil yan pong gesture na ginagawa natin, sharing our testimony, is a kind of worship din po and a generosity na ibinabahagi din natin sa kanila. Because of our testimony, talaga pong nag-worship din tayo sa Panginoon at nakaka-impact din ito sa buhay ng ibang tao. Di po ba? Kasi po, ang Diyos ang kumilo sa buhay natin at yun ang tinitestimony natin na nakaka-inspire din sa kanila na maaari din na makapag-encourage din sa kanila. Amen po. So, wag nating ipagdamot ang testimony kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, pinaligaya, at pinagtagumpay. Ipahayag po natin yung mga testimony na yan. Saan po? Sa ating pamilya, sa katrabaho, kapitbahay, and patuloy po tayo magbigay sapagkat tayo po ay naglilib ng impact o nagre-remayan sa ibang tao. Kaya po, patuloy po tayo na maging generous to share. Sabi po dito,
Tinanong tayo ni Sis Janice, when are you going to start? We have to start now. Wow! Amen! Yung now na salita, talagang napakahalaga. Ano po? Now na. Now na mga kapatid. So reflection po, how can you develop a generosity habit in your life? Paano nga ba daw natin madedevelop yung generous habit? Habit po, habit. Ibig sabihin, makasanayan natin. Yung instinct mo, yun yung unang lalabas sa'yo. When someone in need, ang bilis. Andyan agad yung willingness to help. Di po ba? Intentionally. Andyan ka agad, gusto mo na agad tumulong. Pag sinabing, natrap ka? Sige, puntahan kita agad. Sabay inaisip mo, ay, may sasakyan ba ako? Gamit yata ni kapatid, gamit yata ng asawa ko, o kaya ganto ganyan. 'Di ba? Yung later na lang yung mag-iisip ka, ay, teka lang, may ano ba ako? 'Di ba? Pero yung instinct mo, willing to help, and God will provide. Doon nyo po mapapansin at masusubukan ang kabutihan ng Panginoon. Pero una sa atin yung action. Una sa atin yung decide. Pag-decide. Ano po? So, paano natin madedevelop ito? Practicein po natin araw-araw. Subukan nyo po. Kahit na, simple lang, umpisahan nyo po. Araw-araw, minuto sa totoo lang. Pag may nakita ka, pulutin mo na. Nakaraan, hindi ko napigilan. Naglalakad ako sa may sinundo ako sa nursery bata. Tama ba? Hindi pala sa nursery. Dito sa hagdan namin. Sa baba ng hagdan namin, naglalakad ako from work. Nakita ko ng plastic. Kung tutuusin, kalsada yan Di ba? Nakita ko plastic, pinulot ko na, nilagay ko na sa bulsa ko. Di ba? May nakakita ba? Wala. Walang tao. Di ba? Pero alam niyo po yung umpisahan natin. Kailangan turuan natin ang ating sarili na maging habit yun. I-habit natin na may isang tao. One audience, meron tayo. Nandun nakatingin sa langit. And siya ang dapat na plini-please natin. Ano mang bagay na ginagawa natin. And ingat po tayo. Dahil sa bawat ginagawa natin, ang Diyos nakatingin sa puso. Kung gusto mo na yung mga sinishare mo sa Facebook, tunay na maging maraming impact, check the motivation of your heart before you post it. Check the motivation and the desire of your heart. Yung positioning ng puso mo bago mo pinost yan. Siguraduhin mo lang po na mapiplease si God sa desire ng puso mo, sa motive ng puso mo, at sa position ng puso mo bago mo shinare yan. Kung nag-impact yan sa'yo, okay lang. Di po ba? Pero kung may hindi ka magandang motivation, hindi mo na nalugod, hindi na kinalugdan ng Panginoon yung na-share mo. Sa mga kabasa pa niyan, may transferring spirit yan. Kaya, don't share it if you have a negative thought, o negative emotion, or anything. Kahit pa saan yan. Kahit na sa asawa mo, sa anak mo, di po ba? Kaibigan mo, don't share it, don't post it. Kasi, according din po sa mga study nila talaga, yung spirit natin talaga, kung makikita nga lang natin halimbawa, fired up ka, talagang wow, it's glowing, you're glowing, and when you share, nalilipat mo doon yung glow mo. So, yung glow na yan na ipinost mo, pag binasa, wow, it impacts. According doon po sa study, kumuha yata ng cell sa isang tao, DNA ba yun? And when that person prays for that, nang pinag-pray ng tao na yon doon sa pinagkuhanan, alam niyo po, it glows. Talagang connected kahit malayo. Kaya pala talagang totoo, scientifically ngayon na i-explain na sa atin unti-unti. Kaya pala kahit malayong lugar yung tao, kapag pinag-pray mo, talagang may impact. Kasi iisa na po ang DNA natin. We are connected by the blood of Jesus. Di po ba? Patay na yung dating Jeanette.
Namumuhay ako ngayon because of Jesus Christ, because of His blood. And we have that same denominator, the love of Jesus. So when we pray for one another, kahit afar, naku po, andun talaga ang connection. Kaya when you pray, kapag inilabas mo sa bibig mo, kapag nag-post ka, kapag nag-message ka, talagang it connects, mga kapatid. Ngayon, nakikita na natin. Talaga po, scientifically, na-explain na rin. And, ingatan po talaga natin dahil talagang we are connected to each other. Once we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, kahit nasa Amerika yan, kahit yan nasa Israel, when we pray, di po ba? Kaya patuloy po natin ipag-pray ang Israel. Ano po, pag-pray natin, that's the promised land. Yan yung pangako ng Diyos sa atin, di ba? That's the Abraham's blessing. I will curse those who curse you, and I will bless those who bless you. So malayo man tayo, hindi man natin ma-bless, ano po, in financial or any ways, hindi ko po alam kung paano, o yung iba, maaring may ways, pero let's pray for them. Pinaka-best po na, may ibabahagi natin sa kanila. Why? Because we are connected to each other. Because we are Christians, we are children of God. At ang head daw po ng mga anak ng Diyos ay si Jesu Cristo. We are His body. Saan ka po nakakita ng katawan na hiwa-hiwalay? Di po ba? Kung iisipin mo, we are His body, pero hiwa-hiwalay kami. Pero po, spiritually, we are connected. Kaya, na-amaze po ako doon sa napanood ko. Wow, grabe. Kahit na, talagang connected, nakita yung, yung reaction ng DNA. Kapag galit, kapag malungkot, at kapag pinagpipray. Being loved, it makes yung DNA daw po, it forms, or yung cells, it forms a united, a good formation. And when you pray for it, talaga nag-glow. May connection. Kaya sabi ko, wow, experiment lang po yun, study ng DNA. And ginawa nila. Nakakatuwa, maging totoo man yan o hindi. No? Pero sabi sa Biblia, we're connected. Kasi nga, kakapatid na tayo, di ba? One body. Kaya, somehow, totoo man yun o hindi, yung experiment nila, di po ba? Sa Bible po, nakalagay totoo. Tayo ay connected. Tinanong nga po ako noon ano ang parte ng church ka? Yung iba, kamay, paa. Alam niyo po, ang nasabi ko, I'm the ligaments. Ako yung ugat na nagdudugtong sa bawat parte ng katawan. Sabi ko, bakit ko ba naisip yun? Ngayon po, sabi ko, ba't ko naisip yan noon? Di po ba? Yun yung lumabas sa bibig ko. Pero ngayon, alam na natin kung bakit. Di po ba? Kung ano yung part mo sa katawan ni Kristo. Amen? So, take one concrete, matibay po, hindi nababasag. Take one concrete step toward greater generosity today and watch how it impacts you and others. Amen. It will really impact us and others. Alam niyo po, una talaga tayo. Kasi once na nagbigay ka, nanggaling sa puso mo, may kaligayahan. Doon mo po malalaman kung talagang ano ang sitwasyon ng puso mo nung ito ay iyong ibinigay. Amen. May relief, may na-relieve ka, masaya ka, tapos may hope ka. Amen? Thank you so much. At yung natulungan mo, talagang may impact din sa kanila. May rema din sa kanila. At tunay nga po, nakatulad ng ginawa ni Sis Janice, mula nung nalaman niya yung ganon, willing na din siyang mag-share, mag-give. Kaya mga kapatid, let's be contagious. Amen po? Makahawa tayo. Mahawaan nawa natin sila ng pagiging generous natin. Amen? To God be the glory po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming nasa langit, full of mercy, full of grace, full of love, full of generosity. You're the only one, O God, na aming tinitingnan, na modelo sa aming buhay, Panginoon. God, thank you so much, O God, for your love, for your grace and mercy sa buhay ng bawat isa.
nagawa mong ibigay ang iyong nag-iisang anak. Ginamit mo na, Panginoon, ang mga apostol, ang mga disipulo mo. It didn't work, oh God. Hindi kami nakinig, Panginoon. Ang dami mo nang hinayo. Subalit ano ang naging reaksyon ng mga tao? They persecuted them. They executed them, oh God. Lahat ng bagay ginawa nila para lang mapigilan ang purpose mo, Panginoon. Dahil hindi nila naunawaan, oh God. To the point na kailangang ibigay mo pa sa Jesucristo. The last sacrifice. Because you can't afford na makita kami na nasasaktan, being oppressed, trampled, oh God, by the enemy. At hindi mo talaga hayaan yun, Panginoon, na ito ay magpatuloy. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Jesucristo. The best example of love, the best example of sacrifice, the best example of intentional, Panginoon, generosity sa amin, Panginoon. Walang boundaries, walang limitation, Panginoon. And you're consistent until now, oh God. Thank you so much, oh Lord. Thank you so much, Jesus. Because of your obedience, because of your love for us, ginawa mo, tinanggap mo. And because of you, we are here. Because of you, Jesus, kami Kristiyano. God looks at us as His righteousness. Malinis niya kami tinitingnan ngayon. Pinatawad niya kami. Kinalimutan, binura lahat ng kadumihan, kasalanan na nag-commit namin mula noon hanggang ngayon. And still, consistent, iniwanan niya kami ng 1 John 1:9. Na kapag kami ay nagkasala, patuloy, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoong, mamahalin, patatawarin, just by confessing our sin, turning back sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Your heart is immeasurable, oh God. Your love to us, hindi namin mauri, Panginoon, kung gaano kalaki, kalawak, na hanggang ngayon, Panginoon, alam mo na magkakasala kami, kaya iniwanan mo kami ng 1 John 1:9. Patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan ng chance every time na kami nagkakasala. Thank you so much, oh Lord. Thank you so much. Talagang ang plano mo ay panghabang buhay makasama kami. Kahit na alam mo na weak kami, na lagi pa rin kami, Panginoon, magkakasala, magfo-fall kami, Panginoon. I-deny ka namin sa maraming pagkakataon. Hindi kami magiging generous, hindi kami mag-share, oh God. But still, you already have a plan na makasama kami eternally. Kaya naman, Panginoon, itinuro mo na sa amin kung paano maging katulad mo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa katapatang ito, Panginoon, na ipinapakita mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, O God, sa patuloy mong pagturo sa amin, Panginoon, O God. Patuloy mo, Panginoon, sa amin na pagmamahal, Panginoon. Thank you so much, O Lord. God, I pray for everyone, O God, na kasama namin ngayon, O God. Give us the opportunity, O God, na ma-exercise namin ang generosity ito. Kay Sis Ana, Panginoon, kay Ma'am Ruby, kay Sis Karen, O Lord, kay Sis Abby, Panginoon, kay Sis Maria, Panginoon, Brother Paz, Sis Beth, Panginoon, kay Ma'am Joy, na ngayon po, Panginoon, mako-confine na siya, Panginoon, for her operation, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kay Sis Janet, O Lord. I pray, O God, sa mga opportunity, Panginoon, na pwede namin, Panginoon, na matugunan ang pagtawag mo sa amin, Panginoon, kay Sis Cathy, kay Sis Janice, Panginoon, na tumugon, Panginoon, sa iyong pagtawag, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, kay Ate Lily, kay Sis Nancy, kay Sis Marie, Panginoon, maging sa akin din po, Panginoon. Help us, O Lord, and give us the opportunity, O Lord, to really worship you through giving, O Lord, being generous, O God.
Hallelujah. Ganon din po kay Ate King, Panginoon, kay Sis Mary, Mimi G, Panginoon, mga nanood, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Thank you so much, O God. At sa mga manunood pa, Panginoon, ng aming live, Panginoon, kung paano mo kami kinausap ngayon, Panginoon, kausapin mo the same way, O Lord, ang aming mga kapatiran, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po, Panginoon, akong kami, Panginoong, gamitin, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ganun din po kay lahat na po ba nabanggit ko. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. At sa mga kapatiran, kay Sis Yumi, Panginoon, na sa kanyang generous heart, O God, tulungan niyo po siya, Panginoon, na magkaroon pa, Panginoon, ng mas maraming opportunity, O God, hindi lamang financial, Panginoon, kung hindi, Panginoon, sa time, Panginoon, maging sa kanyang pag-share, O God, ng salita ng Diyos, O God. Give her the opportunity, Panginoon, para sa aming mga pamilya, Panginoon, kamag-anak, katrabaho, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Thank you, O Lord, for being faithful to us, O Lord. Maraming salamat po sa mga pagkakataon pa, Panginoon, na ibibigay mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Thank you so much, O God, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat. At sa mga susunod pang araw, Panginoon, at sa mga chances, opportunities na ibibigay mo sa amin, Panginoon, maraming salamat. To God be all the glory. To God be all the glory. Hallelujah. Help us, O Lord, to take a concrete step, one step at a time, starting from small, O God. Small step. Thank you so much. Guide us, O God. Walk with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran ko. At sa gusto pong mag-share, mag-open and cam, you are very much welcome po. Ayan, maraming salamat po. Maging kay Sis Mais, hindi po natin siya nakasama ngayon. Ano man po ang kadahilanan, kayo lang po ang nakakaalam. Amen po. Thank you so much, mga kapatid. Salamat po sa mga nauna na. Kay Sis Mary, kay Mimi G. God knows their situation. Ayan po. Pero nalulugod po ang Panginoon sa positioning ng ating mga puso. Maraming salamat po sa bawat isa. Ayan po. Sa may mga time pa po ngayong umaga, dozo, yoroshiku onegai shimasu. Pwede na po kayong mag-unmute para ako po ay mag-mute. Amen. Hallelujah. Sino po ang forceful na mauuna na mag-share ngayong umaga? Maraming salamat po. Mamayang gabi pala po, invite ko na po kayo. Meron po tayong Doulos for Christ mamayang gabi. Ready po kayo sa ating ang ating mga valedictorian, sa ating mga quizzes. Ayan, maraming salamat po. Okay, eto na ang ating first sharer. Ayan, maraming salamat po, Brother Paz. Opo, para maka-share na rin po, no? Yes, salamat sa pagpapagamit sa ating Panginoon. Alam niyo po, generosity is a part of a Christian life, no? Bahagi yan ng isang Kristiyano. Kung ang isang Kristiyano ay makitaan ng kabaitan, ang isang Kristiyano ay makitaan ng mga characteristics ng ating Panginoon Jesucristo, kasama po dyan ang pagiging bukas palad, ang pagiging generous, no? At yun po, kagaya ng itinuro ng ating Panginoon about forgiveness, about sa ating pagpapatawad, no? Nagtanong si Peter, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Sabi niya, 70 times 7, ganun, karami, no? Hindi ibig sabihin na nabibilangin natin araw-araw kung ilang beses tayo nakapagpatawad. But it means na kapag ginawa natin yun,
kahit hindi din tayo nagbibilang, nagiging ugali na natin ang magpatawad. No? Nagiging habitual na tayo sa ating forgiveness. Ganon din sa generosity, sa ating pagka-generous. Kapag habitual na ang ating pagka mapagbigay, no? Pagkabukas palad, ang generosity again is hindi yan patungkol sa monetary or financial transactions. It is about giving time, it is about giving your life to them, it is about being so kind to them na talagang tutulong ka sa kanila. You are so generous of your time, you are so generous of your prayers, no? So kaya kapag nagiging habit na natin ang generosity, nagiging spontaneous na ang ating pagkabukas palad, no? Yung una nating generous decision, yung spontaneous na. And then, pagka naging habit na natin ang ating pagka-generous is magkakaroon na tayo ng planning, strategic planning of our generosity. Nagkakaroon na tayo ng strategic generosity. And then, lastly, kapag habitual na ang ating generosity, ay magkakaroon na tayo ng sacrificial generosity na kahit kailangan natin, na kahit isusubo na natin, total, hindi pa naman ako isusubo na lang natin sa iba. No? Lalo lang kapag nakikita natin na mas need nila sa oras na yan, nagkakaroon na ng ganun. No? Kasi nagiging habit na natin ang pagiging generous. Because it is pundasyon yan eh. Walang Christian, walang sumusunod sa Panginoon. No? And then ang question, kanino ba tayo magiging generous? Kasi kadalasan sa mga tao is mapagbigay lamang sila sa mga tao mapagbigay sa kanila. No? I don't know kung kayo naniniwala. Pahart naman po. No? Minsan may mga tao mapagbigay lamang, nagbibigay lamang sila sa mga taong mapagbigay din sa kanila. But no. Dapat maging generous tayo sa lahat. Ano ang sabi ng ating Panginoon sa Luke 6:32 yata? Kasi ang main ingredient or the basic foundation of being generous is love. No? Kaya tayo nagbibigay dahil may pag-ibig tayo sa kanila, may pagmamahal tayo sa kanila. So, if we love those who love us, even sinners do the same. Diba? Kapag tayo ay generous sa mga taong generous lang sa atin, parang hindi totoong generosity ang nasa sayo, no? Because generosity is for all. Kanino ba ibinigay ng Diyos ang kanyang anak? Hindi para sa mga matuwid, hindi para sa mga mabait, no? Sabi niya, whoever believes in Him will not perish. Ibig sabihin sa lahat, let us be generous to all, no? Dapat yung habitual generosity natin ay para talaga sa lahat. And then, yung sinabi ni Sister Janet kanina, no, medyo malawak na kasi, napunta na sa, no? Salamat Sister Janet, ha? Talagang kapag punong-puno ka ng banal na espiritu, ang daming pumapasok, magiging lumalawak lalo, no? Yung prayer, yung prayer. Kasi, why so important ang prayer? Because prayer brings us closer to God, lalong-lalo na kung araw-araw na nating ginagawa, no? Araw-araw nating ginagawa. Kasi, kung sino yung kausap mo, magkakaroon ka ng intimate relationship, no? Doon sa tao na kinakausap mo, lalong-lalo na kay God, no? Halimbawa, like for example, yung mga partners natin, no? Yung husband natin, yung wife, yung wife natin, no? Kapag di ba nagkaroon kayo ng close and intimate relationship because noong una, halos araw-araw kayo nag-uusap, no? At magkakaroon yan ng difference kapag hindi kayo nag-uusap, di ba? Magkakaroon ng gap pagka hindi kayo nag-uusap. So, sa prayer, because prayer is the way to communicate with God is through prayer, magkakaroon tayo ng intimate relationship. Minsan po may natanong na tao, no? Sabi, ano bang napala mo sa kakapanalangin? What have you gained by fervent
nakita niya na yung pamumuhay niya is natural, payat na pamumuhay, no? Tapos hindi siya yung nagtanong sa kanya is hindi siya Christian, pero napaka-lavish ng buhay niya, marangya ang pamumuhay niya. And then tinanong niya yung kaibigan niya na ikaw lagi kang nagdarasal, pero ano ba napala mo, parang hindi naman nagbago yung buhay mo. Wala namang nakikitang improvement sa buhay mo. Dasal ka ng dasal, pray ka ng pray. Langalangin ko kita, ganyan, lagi mo pang pinsin. Nasa isang panalangin mo. Ano ba sabi niya? I gain nothing sa aking pagpe-pray. No? Wala akong natanggap sa aking pagpe-pray. Pero my friend, I lose something. Wala akong natanggap, pero nawala sa akin ang anxiety, nawala sa akin ang pagkamagalitin, nawala sa akin ang takot, nawala sa akin ang greed, nawala sa akin ang pride, no? At nawala sa akin even the fear of death because I pray to God. No? Minsan, our gain is losing something. No? I don't know if nandyan pa kayo nakikinig, no? Kasi, pero prayer is very important. And prayer is what makes our heart generous. Why? Sapagkat lagi nating nakakausap ang Diyos. At kapag lagi natin siya nakakausap, na-adapt natin, nakikita natin kung ano ang kanyang pag-uugali. At nalalaman natin ang kanyang pag-uugali, nalalaman natin ang kanyang kalooban. Ito yung kalooban ng Diyos. At when we love God, mas lalo nating ginagawa ang mga bagay na ginagawa. Ganun din sa ating kapwa. So, kanino ba tayo magiging generous? No? Should we be generous only to those people that are generous to us? No. Dapat maging bukas palad tayo, maging bukas ang ating tahanan para sa lahat. No? Na maging bukas ang ating puso para sa bawat tao na nakita natin nangangailangan. Sapagkat sinabi nga kanina, no? Sabi, kailan ka ba naghingi ng tubig sa amin? Kailan ka ba namin dinalaw sa kulungan? Kailan ka ba namin nabigyan ng tubig? Hindi ko naalala na humingi ka sa amin ng tubig. Kapatid, kung ano man ang ginagawa nyo sa iyong kapwa, ay siya rin ginagawa nyo sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, itong kasi let us be careful, no? Because minsan ang generosity is ma-mislabel. Minsan ang generosity ay motivated by greed. Greed of what? Greed of recognition, no? Kaya tayo nagbibigay minsan kasi nais nating makilala. Kaya tayo nagbibigay kasi nais nating marespetohin tayo. Kaya tayo nagbibigay kasi dapat hindi yun. Kasi nawala ang main ingredient na love doon sa pagbibigay, no? May mga tao kasi lalong-lalo na ngayon, election, no? Nagbibigay sila, nag-generous sila because they need something in return. Generosity is giving, no? Kahit alam na at have but they still give. That is generosity. Why? Bakit nila nagagawa yun? Sapagkat mahal nila ang kapwa nila. Kaya sila nakakapagbigay kasi they reflect the generosity of God. Kaya yun, no? Nagbigay. It is not about money, no? It is not about money. It is about yung generosity kasi is hindi lang yan about financial transaction. It is not about monetary transaction. Generosity is yung pinaka the
ano ba yun ha, yung pinakamahal na currency kasi is the currency of time, no? Yung time natin, yung pagbibigay oras natin sa ating kapwa, no? Generosity is also measured in kindness, kung kaano ka kabait, kaano ka magbigay sa kanila ng pagpapahalaga, no? Valuing someone is generosity, no? Yung kasi si God, di ba? Kapag nag-pray tayo, makikita natin ang generosity ng Diyos doon sa Ephesians 3:20 na sinare ni Sister Marie kagabi, no? Kapag nag-pray tayo, handang-handa ang Diyos, kaya niyang ibigay higit pa sa iyong pangangailangan, higit pa sa iyong hinihingi. Kaya napaka-generous ni God. Nag-pray tayo ng something, pero yung ibigay pala ni Lord is greater than what we ask. No? Ganon ka-generous ang Diyos. Ganon siya kaspalad. Ganon. Why? Because God loved us. Kaya yun ang dapat. Our generosity should be motivated by love, no? Dapat ganon yung kindness natin. Ano na lang yan eh, kusang lumalabas na lang sa atin yan eh. Why? Because it is a part of a Christian character, ang generosity. Hindi mo maiiwasan. Sabi nga, nung nabasa ko yung sa group chat na chinat ni ate, we can give without loving, but we cannot love without giving, no? At let us be careful kasi lalong-lalo na tayo, no, na mga nasa edad na, I don't mean nasa edad na meron ng mga tumitingala sa atin, no? We can influence kasi yung sinabi ni Sister Janet kanina na na let us be contagious kasi kapag greedy tayo, nakakahawa din yung greediness, no? Merong mga bata na kahit sa school, napaka-generous nila. Na kahit unti lang yung baon nila, sinishare nila. Merong ding mga bata na hindi talaga nagsishare. Na kahit marami yung pagkain niya, kanya lang. No? Meron ding ganon. So, why? Because nai-influensyahan sila sa mga nakikita nila. So, paano ba natin influensyahan ang mga taong nakapalibot sa atin, no? So, how can we influence them? So yun po, kapag tayo ay generous at nakikita sa atin ng mga tao, sabi nga sa Proverbs, if we refresh people, we will also be refreshed, no? Kasi parang ano yan eh, parang kasi napaka-generous natin magpala ng iba, pagpapalain din tayo ng Diyos. At sa marami pa, in many folds pa, no? So ganun po. Let us be generous to all with our time, with our strength, with our with our advices, no? Sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Let us be generous in giving our time to them and sharing our knowledge with them, sharing our wisdom with them, no? Huwag nating i-contain sa ating mga sarili ang mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin. Ibahagi din natin dapat ito. Kasi binabalik natin yan sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin sa ating kapatid, ay siya rin ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. Yun lang po. Marami po salamat, Sister Janet. Salamat sa pagbabahagi. Salamat. Amen. Maraming salamat po, Brother Pa, sa karagdagan. Amen, Pedro. Amen po. Busog-busog tayo ngayong umaga na naman. As always, araw-araw. Ayan po. Thank you so much po sa karagdagang pagbabahagi at kaalaman na tunay nga po nakakatulong sa mga kapatiran. Amen. Ayan. Sino pa po ang may nais magbahagi, mga kapatid? You can just unmute or raise hand. Sige po. The microphone is yours. Good morning. Habol lang po ako bago ako umalis. Tama yung... narinig niyo po ako, mga kapatid. Yes, Tama po yes, yung
yung anak ko pong bunso. Ano po, tama po yung sinabi ni Brother Paz, no? Marami talaga sa atin mga tao na tumutulong tayo sa mga taong alam natin na kaya lang ibalik, kaya magbalik na tinulong natin. Huwag po talagang ganon. Example ko lang po yung di ba sabi ng question ni Sis Janice. Thank you pala Sis Janice po sa sa pagpagamit mo sa Panginoon. First time pero, di ba, ang sarap talaga maglingkod sa Panginoon. Ganyan din po ako. Kaya salamat sa Panginoon kasi, yung po, bigay ko po yung example, no? Yung wala pa tayo kay Kristo, hindi po ba, nakikipagkaibigan tayo sa mga tao sa mundo? Hindi po ba? May mga iba-iba po silang mga ugali. Talagang kapag ayun ang kinaibigan natin, talagang mahahawa tayo sa ugali nila. Pero ngayon po na nakikris na tayo, nakikipagkaibigan tayo, nakikisama tayo sa mga ganitong mga groups, no, para kay Lord, hindi niyo pa po ba napapansin na nagiging pare-pareho ng mga ugali natin? Kaya hindi na po sa atin, sorry po, hindi na po sa atin mahirap yung maging obedience, ay maging mapagbigay, di po ba? Na maging bukas palad sa mga tao nangangailangan na in example ko po yung talaga, no, yung mga kapatid ko na hiningaan ko ng prayer. Talaga hindi lang naman po ang pagbibigay isa material o financial. Talaga yung love na unang-unang binigay sa atin ng Panginoon, no. Pag naramdaman natin yung love na binigay sa atin ng Panginoon, talaga ma-share natin sa kapwa natin kung gaano kabuti at kung gaano walang hanggan ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kahit tayo na mga makasalanan, di po ba? Kaya yun po, start po natin yon. Kasi kung dati pong wala tayo sa Panginoon, nakapagkaibigan tayo sa mundo, di po ba, na nahawa tayo sa ugali nila. Ngayon po, start natin na dito lang tayo sa mga gantong grupo na talagang alam natin na kay Kristo yung kinakaibigan natin para mahawa tayo, no? Mahawa tayo at magpahawa at hawaan din natin yung iba na alam natin na wala pa talaga kay Kristo. Kaya yun po, hindi po mahirap na magbigay, no, maging yung character ng Panginoon is maging katulad natin kasi andi dito na tayo nag-step by step na po tayo, no, na talagang na kay Kristo na tayo nakikita na sa atin. Kaya yung sinasabing pagbibigay hindi na mahirap sa atin. At ngayon, tutulong tayo sa ating kapwa na talagang wala pa kay Kristo minsan, di ba? At makikita nila yun na hindi yung kabaitan natin. Sabi nga ni Brother Paz, no, mas gusto natin sa mundo, yung nasa mundo pa tayo, mas gusto natin yung pinupuri tayo ng tao. Pero hindi po talaga masaya yung gano'n, no. Sa panandaliang kasayahan lang talaga pag yung kapurihan ng tao mo ginagawa. Pero kapag kapurihan ng Panginoon talagang for lifetime talaga, habang buhay, nakagalakan sa puso natin. Tsaka antayin natin yung ibibigay ng Panginoon na balik, no, na walang hanggang. Di natin alam kung anong ibabalik ng Panginoon, pero alam naman natin na walang hanggan talaga na kapayapaan, pag-ibig, kung ano yung may mga kailangan natin dito sa mundo, ayun lang pong tignan natin, no? Kahit na, ayan katulad po ni Ma'am Joy, kay Ma'am Joy po, ingatan po kayo ng Panginoon sa operation niyo po ngayon, gamitin ng Panginoon yung mga materyales na gagamitin sa ospital, yung mga doctor, yung mga nurse po, pagpalain po at ang Panginoon ang kumilos po sa operation mo, at success na po yung operation mo in Jesus' name. Yung po, no, example din si Ma'am Joy, no, na kahit nasa id na siya, kumbaga hawak na lang niyang pera, na itulong niya pa sa kapwa niya. Kasi nandoon na si Kristo sa puso niya, no. Hindi niya na tinitignan kung yung kapwa na yung kapatid niya or yung kapwa na tinulungan niya, no, na kung may ibabalik ba yun o hindi. Pero nandoon kasi yung puso na meron siyang Kristo sa puso niya, na hindi niya na inisip yung pangangailangan niya, bagkus makatulong siya. Ganun po yung maging sa atin, maging example. Hindi ko naman po sinasabi na yung hawak mo, yung nasa iyo na ibigay mo na, tapos ikaw rin na maghihirap. Hindi po. Kasi ang Panginoon kikilos yan, at may gagawin siyang, po talaga, yung problema, no. At ang Panginoon pag siyang kumilos talagang yun po, wala po talagang lahat po talaga tagumpay. Ilang po, napagsalita lang ako. Kasi kay Brother Paz. Salamat po, Brother Paz, sa mga nyo, sa pagtugon din sa Panginoon. Salamat po din sa buhay ko. At nandito ako, nakipagkaibigan ako. Tapos na yung pagkikipagkaibigan sa mundo. Andito na ako nakikipagkaibigan ako para sa Panginoon. Mga kapatid ko na patungo sa Panginoon sa kaligtasan. Yung po ang pinakamaganda para hawa-hawa talaga sa maging sa katuwiran na makalugod sa ating Panginoon. Ilan po. Kaya ihawa din po natin sa mundo yung ating yung karakter ng Panginoon para makita nila talaga kung sino talaga ang dapat purihin at sambahin kundi ang Panginoong Jesus lang. Ilan po. Marami po salamat. God bless po sa lahat. Thank you po. Amen.
Amen. Thank you. Thank you, friend. Thank you, friend. Ayan. Tayo po ay makipagkaibigan na sa mga katulad natin. At sila po ay wag natin namang iwan. Sila na po ay ating pagtulungang maging kaibigan din natin. Amen. Maraming salamat po. Natutuwa po ako sa sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero patuloy po tayo. Walang katapusan to. Kung si Jesus nga hindi consistent hanggang ngayon, patuloy na nag-intercede para sa atin, tayo man po, magpatuloy. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, katrabaho na, na madala din natin, mailapit natin sa Panginoon. O kaya naman, patuloy tayo magliwanag sa kanila upang makita nila talaga si Jesucristo. Ayan, sa buhay natin. To God be all the glory po. Lahat sa Kanya naman ng kapurihan at wala tayong pwedeng angkinin dahil siya lang din po ang pwedeng magbalik yan sa atin. Amen. Ayun po. Sino pa po ang may mga ample time dyan na pwede pang makapagbahagi sa bawat isa? Go ahead po. Ayun. May nag-unmute po ba? Hindi ko makita dito sa cellphone ko kung may nag-unmute o lahat kayo naka-mute. Lahat kasi kayo sa akin walang icon ng mute and unmute. Sige po. Good morning po. Ako po, mag-share. Good morning po. Narinig ko. Amen, amen. Sige po, maraming salamat, Sis Karen. Salamat po. Salamat po, Sis Janice, no? Talagang, niyo po, sa iyong binahagi na talagang ang pinili mo is yung talagang ginagawa mo, no? Ina-apply mo siya sa buhay mo, which is your habit, no? Being generous, no? Na simula bata ka is talagang, na ginagawa mo na hanggang paglaki. No, hanggang ngayon. So, salamat po, no, for encouraging us na to be kung paano maging generous, yung habit ng kung paano natin i-practice talaga po, no, sa buhay na automatic, sabi natin dyan kanina, na automatic na yan, no, hindi na sa buhay po natin Kristiyano, matik na generous po tayo, hindi lang po sa financial, hindi sa time po natin, sa pagiging mabuting tao, no? Generous sa prayer, lalo na po sabi ko Ramel, yung prayer. Let's be generous in prayer, no? Na kung dati, yung prayer po natin is, yung parang, alam niyo po yan, di ba po, pag medyo, pag lumalapit na tayo sa Panginoon, na kung dati yung prayer ko, ganito lang, no? Hanggang sa, naging habit mo na grabe na yung pag-pray mo. No, nagiging generous ka na sa pagkikipag-usap po palagi sa Panginoon. Generous ka na sa time mo, no? Salamat po sa continue po natin. Gawin po natin yung habit, pagiging generous, at huwag po tayong mapagod sa pagiging sa pagsunod po natin sa Panginoon. No, magiging habit po natin po yan palagi, hindi lang sa hindi dahil kailangan, no? Dahil yun yung utos po sa atin ng Panginoon. Being generous is a sign din po ng pagiging obedient po natin sa Panginoong Diyos, no? Nagpapakita. At isa rin po yan, no, sa pagiging generous habit po natin is natuturuan natin yung mga ginagawa po natin yan, natuturuan po natin silang magpasalamat din sa Panginoon, no? Di ba po, ginagawa po natin yan dahil gusto natin ibalik sa Panginoon. Sila din po, di ba? Pag salamat, na ginamit kang di ba? Na din sila, nare-remind din sila na magpasalamat din po sa Panginoon, na i-honor din nila ang Panginoon, lalo na pag ginawa po natin yan sa mga unbelievers, di ba po? No? At talagang sila na, totoo itong ang pinaniwalaan ni Sis Janice, no? Totoo ang Diyos na kasi
sa pamagitan po natin na na-honor din po nila ang Panginoon sa pagiging generous. Lalo-lalo po kung naging habit po natin, habit din rin natin na napupurihan ang Panginoon, no? sa ibang tao. Gamit po yung sa ibang tao. Salamat po. Let's be generous every day at gawin po nating habit yan. No? Hindi lang po sa financial, hindi lang sa, hindi sa time. At lalo-lalo na po, sa pagbahagi rin po ng salita ng Panginoon. Let's be generous kasi binigay po yan sa atin ng Panginoon. No? Let's be generous sa biyayang binigay niya na we don't belong, hindi po yan natin pag-aari. Hindi sa kanya po yan ang galing. So, grabe yung po niya, yung yaman po ng Panginoon, hindi po yan mauubos. So, wag po natin ipagkait sa ibang tao, lalo-lalo pa yung hindi pa talaga nakakakilala sa kanya. Yun po, yan naman po. Salamat po sa niyo po. God bless po sa lahat. Have a blessed day po. Yan naman po ang ma-share po. Amen, amen. Thank you po, Sis Karen. Maraming salamat po sa mga sharing ng bawat isa. Ayan. Ayun po. Huwag po tayong matakot. Sabi nga, don't worry because God's resource will never runs out. At patuloy lang po tayo na maging generous. Sa ating pagiging generous po, it's our form of worshiping God. At hindi po dito nasusukat kung gaano ang tinulong natin, kung hindi, how willing are we sa pagtulong sa kanila. Hindi lamang po sa monetary, sa financial, sa time, sa pagsisilbi, Panginoon, sa Panginoon, sa kapwa-tao, in any form. Sabi nga po, di ba, worshiping God is hindi lang sa pag-awit. Kaya lahat ng ginagawa natin po ay pag-worship sa Panginoon. At lahat daw po ng ginagawa natin, kahit maliliit na bagay, ay ginagawa natin kay God. Matthew 25:40. Ayan po. So, let's do it. Let's follow the footstep of our Lord. Follow the footstep of God. Diba? Binigay niya sa atin si Jesus. At hanggang ngayon, consistent. Patuloy tayong pinapanalangin. Nawa, gawin din po natin ito. Habit of prayer, habit of gratitude sa ating mga kapwa-tao. Amen po. At kailan daw po tayo dapat mag-start? Now na. How are we going to do that? Practice it in a small steps. Hanggang ito po ay maging parte ng ating katawan, hanggang ito ay ating maging habit. Amen. To God be the glory po. Maraming salamat. Sis Eden, good morning. Thank you for watching. We miss you so much. And we pray for the complete and total restoration of your health. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayan po. Maraming salamat sa ating mga kapatid na nauna na rin. May mga work. Tunay nga pong mabigyan sila ng opportunity ng Diyos na tunay na maipahayag nila at maipakita o ma-exercise nila ang generosity, ang pag-worship nila sa Panginoon through helping others. Amen po. Ayan, to God be the glory. Maraming salamat po sa mga nanood at manonood pa. Ayan. Kita-kita po tayo mamayang gabi. Meron po tayong Dulos for Christ. Handa na po natin ang ating mga daliri sa pabilisan ng pag-type. Amen po. Okay, to God be the glory po. Maraming salamat. Have a blessed day. God bless po.